nakita nyo naman na kahit na dinideny nila yung nawala sa kanila yung file na yan, naniwala ako dahil dalawa na sila nagsabi na hindi talaga makita nila sa file nila yan. Pero ako'y naniniwala na talaga yung file na yan ay totoo. Totoo yan. Totoo yan file. Makakausap na ho natin ang man of the hour na si Senator Bato. Magandang gabi po, Senator Bato. Ako po si Banat Bay, tsaka si Coach Oli, tsaka si Boss Dada. Magandang gabi po, Magandang Senator. gabi, Senator Bato. Magandang gabi sa inyong tatlo. Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada. Boss Dada. Boss Dada. Senator Bato, yung mga tanong nanggaling ho to sa mga netizen. Handa na ho ba kayo? Baka mamaya tamaan kayo ng ano dyan. Alam nyo naman, medyo matindi ang akusasyon ng ilang mga netizen sa inyo. Walang problema, Banat Bay. Go ahead. Sige, birahin na natin. Yeah. Number 1. Right. Kayo po ba bayaran ni Madam Lisa Marcos? Hindi po. Wala pong presyo. Wala po akong presyo. Nagtatanong lang po Nagtatanong lang po kasi ayun ang kailangan nating masagot. Although, nag-sorry naman po si Maharlika, kayo po ba ay nagkausap na ni Maharlika at nag-sorry po ba siya ng personal o through social media na naman? Ewan ko lang kung wala man kami kontak, hindi man kami nag-uusap niya. Pero siya po yung inyong iniimbitahan sa Senado, ano po? At mukhang willing daw po siyang umattend sa hearing ninyo, pero via Zoom. Yun nga ang problema natin kung via Zoom dahil under our rules, kailangan yung resource person ay within Philippine jurisdiction. Mahirap mag-entertain ng resource person na beyond our jurisdiction. Kayo lang po ba ang nagpapatupad dito, Senator Bato? Kasi nakikita po natin, I remember yung hearing ni Senator Risa kay Pastor Apollo Kibuloy, may mga resource person sila doon na via Zoom na nagbibigay ng kanilang mga statements. Ito po ba ay sa inyo lang or... As far as my committee is concerned, yan po yung ating tinutupad, yung pag-implementa sa ganong polisiya. Dahil nga, nagsimula yan doon sa hearing natin kay Congressman Teves, no? Yung pagpatay kay Governor Digamo. Hindi po tayo pumayag na mag-attend siya via Zoom. Gusto natin physical presence. So consistent po kayo doon. Yun po ang maganda kasi... Yes po, consistent tayo dyan. Pero payag naman po kayo na kung manunumpa sa embahada ng Pilipinas sa Amerika, okay po sa inyo yun? Wala akong problema basta ma-arrest natin sa mga opisyalis natin doon, no? Kung willing ba sila na kung ano yung pulisiya ng Senado, kaya ba ma-implementa doon sa loob ng ating embahada o sa loob ng ating konsulado, kaya ba na ma-implementa doon? So, kung kaya nila, well, that is a Philippine jurisdiction. We consider that as our jurisdiction. So, pwede siguro kung papayag yung mga opisyalis ng konsulado. Kaya lang ho, Senator Bato, medyo may mga ibang nag-aakusa na kaya nyo daw pinapapunta sa embahada ng ng Pilipinas sa Amerika ay para arestuhin at patayin itong si Maharlika. Yun ang akusasyon ng ibang tao, Kaya lang naman pinipilit yan dyan para, para gurgurin, O, ganun. Yun po ba ay posibleng gawin ng isang embahada na gurgurin si Maharlika sa loob ng embahada ng Pilipinas? Kung gano'n na tayo kawalang tiwala sa atong gobyerno, we might not as well invite you to be our resource person. Wala na kayong tiwala. Aanin pa natin yung mag-uusap tayo kung wala na kayong tiwala sa inyong Senado, wala na kayong tiwala sa ating embahada. So useless po. Useless. Senator, may nagtanong po dito, bakit po doon kay Senator Risa pinayagan via Zoom?
I don't know the circumstances behind. I don't know the circumstances behind doon sa hearing ni Senator Risa dahil hindi man ako membro ng committee niya, hindi ako nakapag-attend na doon sa mga hearings niya. Pero I maintain my own, yung pulisya na committee namin. Na ganun palagi tayo. Kaya lang, Senator Bato, isa sa mga hinihirit pa ni Maharlika, dahil nga siya ay American citizen, kailangan daw kayo magpaalam kay Uncle Sam. Kailangan daw niyo ipaalam. Ito, ano ho ba ang jurisdiction ng Pilipinas sa isang American citizen or sabihin na natin dual? Posible ho ba na sila ay maimbitahan nating resource person o ano ho ba ang ating jurisdiction doon? Yun nga ang problema, no? Pero may jurisdiction tayo sa kanya kung nasa Philippine territory siya. Kaya natin, kahit na siya ay foreigner, kung nasa loob siya ng ating jurisdiction at siya ay merong ginawang paglabag sa ating batas, ay mananagot siya sa ating batas kung siya ay nasa loob ng ating jurisdiction. Okay. Isa pa hong hinihiling ni Maharlika, imbitahan niyo daw po ang ating Pangulong Marcos sa Senado dahil siya naman daw ang issue dito at hindi naman daw si Maharlika ang issue. Ang issue daw dito ay yung pagiging involved ni PBBM dito sa issue na to. Maaari niyo bang imbitahan si Marcos? Pwede man kung gugustuhin natin, pero we are going too far. Napapalayo tayo sa ating objective ng hearing, no? Ang ating objective ng hearing ay yung PDEA leaks, yung leakage. Bakit nag-leak yung mga papel na yan? Yun ang ating iniimbestigahan. Hindi man tayo nag-imbestiga dito kung talagang addict si President Marcos. Noong araw, gumagamit ba siya ng sebo? Hindi man yan ang ating inimbestigahan. Hindi po tayo, yung akin is investigation in aid of legislation. Para paano natin maiwasan yung mga leakage na mga classified documents na yan that would endanger national security and masacrifice yung ating national interest. Kailangan pangalagaan talaga yung mga classified documents na yan. Hindi po ito investigation in aid of persecution. Kung sino yung nasa sa loob ng papel na yon, ipipersecute natin. Isa pa pong in relation po dyan sa PDEA leaks, according to Maharlika, dapat daw po hindi lang siya ang ipatawag dyan. Gawa ng si PRRD naman daw ang unang nag-leak niyan. Sumunod lang naman daw siya. So dapat pati daw si PRD mapatawag. Ano pong masasabi Wala niyo? namang leak, wala namang papel na pinakita si PRRD. Wala siya pinakita. Ang papel na subject ngayon sa ating investigation ay yung kanyang pinapakalat sa social media. Yun naman ang inimbestiga natin. Malinaw. Actually galit na galit yung mga audience ngayon para sa kaalaman ninyo. Nagagalit po sila, sinasabi nilang, hindi, dapat idiin si Marcos. Dapat siya ang issue dito. Dapat patunayan na addict daw ang presidente. Yun ho ba ang goal ng inyong Senate hearing? O ano ho ba talaga bakit ho kayo nagsi-Senate hearing? Para nga yung ma-address itong issue ng leakage. Yung leakage ng mga confidential classified documents. Yun ang purpose po natin dito. Senator, maraming nagtatanong kasi, parehas na kampo, may mga nagagalit sa inyo, may natutuwa, pero tinatanong kung hindi po ako nagkakamali, Vice Chairman po si Senator Bongo, Senator Jinggoy, at si Senator Tolentino. Sila po ba ay sa susunod, sa May 7 ay makaka-attend? At marami rin po nagsasabi, follow-up question na rin, na posible daw, harangan yung May 7 na yan. Matutuloy po kaya yan? May pag-asa bang hindi matuloy yan? Senator? Wala. Yung aming sa Senado, yung aming sit-up dyan is malaki masyado ang respeto ng liderato ng
Senado sa chairman ng komite. Lahat ng decision making dyan ay ipinapaubaya ng liderato ng Senado sa chairman ng komite. So, mukhang malabo mangyari yun na harangin yung May 7 na hearing na gaganapin natin. At yung hindi naka-attend nung last hearing ay siguro may mga hearing din na ginaganap kaya hindi sila nakasama doon sa hearing natin. So, I hope na sa May 7, kung hindi sila busy, makaka-attend na sila sa ating hearing. O, kasi po yun ang inaasahan ng taong bayan dahil actually po, kayo po ang pinakamainit na senador ngayon at itong inyong hinahawakan ay pinakamainit din na topic. Kaya sana daw, maka-attend naman sila this time, no? Kasi para mapag-usapan tong mabuti. At maraming salamat naman at tuloy na tuloy. Ano pong... Sige, Senator. There's no stopping us. There's no stopping us. Whether merong influensya na magagaling outside of the Senate, well, the Senate as an institution will prove to the whole world that we are an independent and a co-equal body with the Malacanang and the judiciary. Meron po kaming sariling institution po kami. Hindi po kami pwedeng diktahan na kanino man. Yung pong sinasabi rin patungkol dito ng mga netizens na yung inyo daw manner ng pag-iimbestiga, sabi nila ay dahil po kayo ay natatakot dahil baka buksan yung patungkol sa ICC. May katotohanan po ba yun? Well, matagal naman yung issue sa ICC, no? At very clear naman na sinabi ni Pangulong Marcos na hindi siya mag-cooperate, hindi siya papayag na makialam ang ICC dito sa atin. So, bakit pa ako matatakot? Sinabi naman ng Pangulo yan. Not only siguro kung magbagong isip na Pangulo na sabihin niya, pumasok kayo dito, ulihin niyo si Bato, ulihin niyo si former President Duterte, well, that's another story. Pero kahit pa man, mayroong ganong sitwasyon, no? Parang may mga ganon na sitwasyon, hindi ko pa rin pwedeng iwasan itong aking trabaho sa Senado bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na mag-imbestiga sa mga issues patungkol sa droga. Hindi ko po ito maiiwasan. Pero as I have said, I am doing this as objective as I can. Hindi po ako magpapadikta, hindi ko magpapa-influence kahit sino man. Yan. Konektado po dito yung ating itatanong dyan. Kasi Yes. Trending ngayon sa social media yung sinasabi nila na si Senator Bato daw ay lumambot na. Oo, unang-una, yung pong itong sa the biggest drug haul, ano po, yung kay yung unang-una nating tinalakay sa Senate inquiry na talagang excited yung mga Pilipino na marinig kung ano yung mga sasabihin ng otoridad tungkol diyan, biglang nag-executive session. Tapos itong PDEA leaks naman, nabitin sila dahil maikli daw ang ni-spend yun na time para talakayin ito. Although, nireschedule naman po natin, pero siguro nasanay po yata sila na pagka kayong nagkakaroon ng inquiry, umaabot talaga yan ng 8 oras, 10 oras. So ano pong masasabi nyo, Senator Bato, doon sa si Senator Bato ay hindi na daw bato, marshmallow na. Yan ang sinasabi nila ngayon. I respect their opinion kung yan ang tingin nila sa atin ngayon na lumambot na. Basta ako, I maintain na kung merong dapat imbestigahan ay imbestigahan po natin. Hindi po tayo nagpapadala sa... Ang hirap kasi, let's be frank about it. Some of these people who are criticizing us, they are all out for blood. They're asking for blood. Gusto nila kaagad na pag-hearing natin, bitayin kaagad natin si Pangulong Marcos na hindi man yan ang aking inquiry. Ang inquiry ko is PDLX, yung leakage. Hindi man ako korte na makapag-condemn beyond reasonable doubt na talagang drug user yung ating Pangulo.
Hindi mo na ganun ang aking committee. My committee is investigating in aid of legislation. Hindi po to investigation in aid of condemnation or persecution. Senator, kung In the course of my investigation, meron tayong ma-uncover na mga katotohanan dyan na kung ano-ano man, then so be it. Hindi ko po isusuppress yan. Kung may lalabas na kung ano-anong katotohanan dyan. Pero kung sabihin natin na doon ako mag-focus sa drug using ng ating Pangulo na suspected noong 10 years ago ng isang operasyon na hindi nga na-approve, hindi nga natuloy, then para tayong mag-witch hunting nito. Para tayong mag-fishing expedition nito. Yun ang gusto nilang gawin ko. Mag-fishing expedition para idiin natin yung ating Pangulo. Hindi naman siguro. Hindi, Senator Bato, naisip ata nung iba na hindi ho kayo senador. Judge daw kayo. Baka ganun ang naisip nila. Baka yun iniisip nila. Anyway ho, isang tanong dito totoo ba, sabi nitong isang netizen na, totoo ba na pinakiusapan kayo ni Senator Jinggoy at Senator Zubiri before isagawa ito, Senator, itong hearing na to? Pinakiusapan daw kayo. Is that Hindi true? po. Hindi ako pinakiusapan. Wala po nakiusap sa akin na ihinto yung hearing. Na hindi ituloy ang hearing. Wala akong nakiusap sa inyo. Wala po. Anong gagawin nyo? Kasi may nagtanong din dito, yung PIDEA list na yan, napatunayan yung totoo yung dokumento. So anong gagawin ninyo na totoo pala na pinaghihinalaan ang ating presidente na parte siya ng listahan sa PIDEA? Anong gagawin ninyo after that? Ilagay natin yan sa ating committee report. As I have said, itong ating ginagawang investigation is in aid of legislation. Ilagay natin yan sa committee report, then i-deliver natin sa plenary yung ating committee report. Hindi man ako judge na papalo kagad ng Hindi nyo pa daw pwedeng ikulong? guilty. President Marcos, guilty. Hindi man ako ganon, hindi man ako husgado na magsabing guilty siya. So, Senator, nabanggit nyo po yung in aid of legislation. Tama po. Yes, ayan ang trabaho ng Senado. In aid of legislation, lahat ng ginagawang inquiry. Oo. Pero marami nagsasabi kasi, hindi kaya ang pwedeng magawang batas patungkol dyan sa inyong ginagawang pagdinig ay yung drug test sa mga susunod na tatakbo. Kasi usaping droga po ito Alam nyo, pagka mayroong drug test, walang duda sa droga, hindi na kailangan ng mga ganito. Diba? Ay na nakikita nila na nababubuo nyo ang batas, yun nga, magkaroon ng mandatory drug test. Posible po ba ito? We will do that. Matagal naman natin yan. Gusto yan. Kasi, Ayun. alam mo, advocate tayo ng anti-illegal drug, advocate tayo ever since kung pupunti sana, kung hindi maki-question ang constitutionality ng panukalang batas na yan, din maganda sana. Linawin po natin, Senator Bato, yung patungkol dyan sa papel ng PIDEA. Ano po? So, ang Yes. gusto nyo pong patunayan, whether dito po sa PIDEA ay nagkaroon ng lapses at nagli-leak yung kanilang mga yung intel, o yung kanilang mga sekreto nagli-leak. So, doon sa papel na yon, nakalagay po kasi doon na iimbestigahan ang dalawang certain na personality. Nandiyan po si Maricel Soriano at saka si dating senador at ngayon presidente Bongbong Marcos. Pakilinaw po natin sa mga tao na yun po bang pagkakaantala nung supposedly pag-iimbestiga sa kanila nasa jurisdiction po ba ng Senado na imbestigahan yung mga tao na nagpigil nito? Kasi technically, hindi po natuloy yung investigasyon So hindi po natin alam whether totoo na nagda-drugs nga itong dalawang nandirito sa papel na ito. So pasok po ba yun sa inyong jurisdiction? Yes, everything that pertains to drugs, because my committee is a Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Lalong-lalo na yan kung there was an attempt to stop the operation or to conduct the operation, hindi natuloy dahil pinigilan ng isang opisyal ng gobyerno, then the public has to know
the true picture, the true circumstances during that time. Kaya nga pinapatawag natin si dating Executive Secretary Paquito Ochoa para malaman natin kung totoo yun na siya ang nag-order kay late Director Gadapan, yung former Deputy Director General for Operations ng PNP, na huwag na ituloy yung operation against Maricel Soriano and Senator Bongbong Marcos at that time. Senator Bato, marami kasi nagiinit ang ulo dito ngayon. As in, nagwawarla na ho sila. Sabi nila, bakit pagdinig ni Ontiveros, kakaiba, parang husgado. Pero pag sa inyo, parang in age of legislation, sino ba ang tama? Ako! Ako! Kasi yung ano ba talaga ang inquiry ng Senado? Kundi in aid of legislation palagi yan. Hindi ka man na magbibigay ng judgment diyan na ikaw guilty beyond reasonable doubt. Hindi man kami husgado. Hindi kami husgado. Hindi kasi napapansin ho nung iba, yung ibang mga senador, kahit nga ho din yung ibang mga mambabatas natin sa lower house, pag hindi nila kursunada, kulong. Ganun kaagad Kailangan daw, ganun ba dapat ang senador at mga mambabatas? Kailangan pag, kulong kaagad. Kasi ganun ang asal po. Pasensya na po, sir, pero ganun po ang asal ng ibang senador. Banat Bay, pati ako, tinamaan ako dyan dahil ang dami kong pulis na napakulong doon sa Senado. Gano'n na ang may kuwan man yan, may rason yan bakit mo sila sinight in contempt at ordered to be detained sa loob ng Senado until magsabi sila ng totoo or until mag-cooperate sila sa investigation. Pero pag magsabi na yung witness na I invoke my constitutional right against self-incrimination, then wala ka na magawa dyan. Right niya yan Pero pag nakita mo na hindi naman siya nag-invoke ng right niya, pero talagang pinapaikot lang kayo diyan sa investigation, evasive siya sa mga tanong, then pwede mo siyang i-cite in contempt. Ayun, may mapunta naman tayo, Senator, dito. Kasi mainit talaga itong issue nung nabasa ninyo yung mensahe o yung Facebook post ni Maharlika patungkol sa kanyang tanong kung kayo daw po ba ay nabayaran. May mga nag-comment din na dapat pag nagsi-Senate inquiry kasi dapat hindi na nag-Facebook. Yun ang kanilang isa. At saka pangalawa, kayo po ay nag-rant. Sabihin na natin na gano'n. Kayo po ay nag-rant after po ninyong mabasa yung Facebook post na yun. Kung sa tingin nyo po ba, yung inyong reaction doon ay tama? Kayo po ba ay meron kayong gustong baguhin kung sakaling mangyayari o kung may babalik natin yung panahon? Kasi talagang doon umikot yung inis ng tao sa inyo actually. Bakit ba sila lang ang may karapatan na magsabi ng masama sa isang tao? Ako, wala na rin akong karapatan? Hindi naman, mali naman siguro yun. Normal lang ito, tao lang ako na nasasaktan. Na pag sinabihan ganun, lalong-lalo na, inaakusa ka na binayaran daw ako ni First Lady Lisa Marcos, ay hindi ko mapapalampas yung akusasyon na yan. I have to answer. I have to respond to that accusation. Dahil that's very unfair. I am trying to do my best. I am trying to do my investigation as objective as I can. Tapos sabihan ka na bayad ka. That's very unfair. Iba na yun. Hindi lang insulto yun sa personal ko, insulto sa pamilya ko, insulto sa Senado as an institution. Senator Bato, ito ang lagi pang tinatanong. Sabi, di ba, dahil regarding sa bayaran. Binayaran daw kayo ng bahay sa Forbes Park ng administrasyon na to. Totoo po ba yun? Forbes Park? Binayaran daw kayo ng isang bahay. Makati? Ewan ko, isang Forbes Park. Basta merong mga nagkokomento para naman, baka sabihin nila, kasi nagagalit yung Lahat, iba. itanong natin. Kinakampihan ko daw kayo tatanong ko na sa inyo. Ito ngayon, iimbitahan ko sila. Sinong gustong pumunta sa bahay na nirerentahan ko
andito ako ngayon sa South Forbes. South Forbes Yung daw. South Forbes ng Silang Cavite, hindi yan Forbes kasing Park. presyo ng Forbes Park ng Makati, ha? South Yun Forbes naman ang pala. pangalan dito sa Silang Cavite. Okay. Hindi ako ng bahay dito ngayon. Ang bahay ko talaga nandun sa Davao. Pero sa senador ako ngayon, nagjo-duty ako sa Senado, nagrenta ako dito ng bahay sa South Forbes, dito sa Silang Cavite. Ayun. So, So, Hindi po ito kasing mahal ng Forbes Forbes Park Park. yan sa Makati, napakalayo. At nagrerenta po kayo. Hindi po kayo may-ari niyan. Nagrerenta ako dito. Nagtalo Bakit ako bibili ko ng na? bahay dito? Mm. Bakit ako magbili ng bahay dito sa Manila na may bahay man ako sa Davao at hindi pa ako dito titira talaga. Napilitan lang ako dito dahil senador ako. Kasi alam mo, actually, okay, sir, malinaw. yan ho talagang iba't ibang akusasyon ngayon at kumakalat na chismis. Sabi nga, magandang itanong na natin ng diretsyo. Di ba ho? Kaya maraming salamat Kaya po nga sa inyo. sinagot ko kayo ng diretso na pumunta kayo dito, imbitahan ko kayo, punta kayo dito. Ayun. Tingnan nyo yung na nirerentahan ko para makita ninyo. Ipagluluto nyo ba kami dyan, Senator? Ang galing nyo pa naman magluto. Ipagluluto nyo ba kami dyan kung pupunta kami para tingnan kung sa inyo yung bahay na yan? Sugba tayo dito, sugba-sugba. Yan. Nakikita ho namin yung post nyo, nag-iihaw-ihaw kaya Ihaw. Oo, nag-interesado kami doon at least tinatanong ho Klaro. natin mula sa mga netizen. Ayan ho ang tanong ha. So baka kasi marami ho kasing alam nyo mga chismis na kumakalat ho sa social media magandang tanungin natin ng diretso. Tulad po ito. Tanong mo yan. Sabi ni June Carayag, ayan, Senator Bato, tatanungin nyo ba ulit yung 8 tumestigo against Jojo Morales na wala naman pala sila sa PIDEA office on March 10, 2012? Mark Sepp. Oo, tama. Yeah. Nandoon sila, babalik sila sa hearing, Okay. tatanungin ko ulit dahil hindi ko masyado na scrutinize yung kanilang affidavit. This time around, talagang isa-isahin ko yung sinasabi nilang sinumpaang salaysay para makita natin. Kasi in gist lang yun in general, na sinasabi nila na hindi daw totoo nangyari yung sinabi ni Morales, hindi daw totoo nangyari yun sa loob ng vicinity ng PDEA. Yun pala, tinanong ko, nandoon ba kayo nung araw na yun? Ito sa Saturday. Wala daw sila dahil Sabado daw. So paano kayo nakapag-deny na wala pala kayo doon? So anong implication yan? So pagbalik natin, titingnan ko talaga yung buong line by line ng kanilang affidavit na in-execute para makita natin ang katotohanan. Senator Bato, isa pang nirereklamo ng taong bayan. Bakit daw kasi magkasama yung same issue, yung PIDEA list at saka yung drug haul na ito? Hindi ba pwedeng paghiwalayin para mas mahimay niyo po pa? Sinabay ko kasi nga pareho silang hot topic hot topic at saka itong matagal kasi hindi ko nakapag-hearing dahil bakasyon ng Senado. So nung nag-open ang Senado, isinabay ko yung dalawa as part of oversight function ng committee ko over the PNP and the PDEA. So sinabay ko na lang. Pero kung hindi pa kayo satisfied doon sa isa, titingnan natin. Kung pwede ko man ipatawag uli yun sila. Wala mang problema. Okay. At saka tinatanong nung iba, hindi daw po ba niyo pwedeng tanungin yung driver na nahuli? Kasi sila, bakit daw executive session pa? Hindi ba pwede sa publiko? Pwede naman sana, pero nakiusap kasi ang PNP na may ongoing silang follow-up operation at para naman hindi ma-jeopardize yung kanilang masunog, yung kanilang ongoing follow-up operation, hindi ko na munang hinarap doon sa... Actually, nakita nyo, pinasok ko doon, pero nakiusap sila na executive session na lang kausapin yung driver. So, pinagbigyan ko sila. Alam mo, dati rin akong pulis alam ko yung hirap na conduct ng operation tapos mabubulabog ka lang dahil lumabas sa media yung mga impormasyon. Kaya naintindihan ko sila, kaya ako pinagbigyan. Hindi po sa pinagtatakpan natin yung driver. Kilala naman yung pangalan ng driver. Nakasuhan naman, nandun na, nakapayat ang kaso. At ngayon ay kasalukuyan nakakulong. So, yun po. Pag medyo kung natapos na yung follow-up operation nila, din pwede man nating iharap yun kung papayagan tayo ng judge na yung
sinong judge na hawak ng kaso na yon, kung sila ay na-issue na ng warrant yung suspect na yan. Senator Pwede Bato natin kasi ipag- ano eh. Senado. Yes, Senator Bato kasi talagang gigil na gigil at sabik na sabik yung mga tao dyan talaga sa issue na yan. Kaya nung nagkaroon ng executive session, doon talaga sila umalma. Kasi paano daw nila malalaman kung ano magiging outcome niyan. Kayo po ba, sa inyong committee, pagka kayo po ba ay nag-come up with a resolution, i-broadcast po ba yan sa tao? Kung ano itong mga nangyari dito? Sa executive session, Opo, yung pong halimbawa, opo, sige po. yung executive session kasi, under our rules sa Senate, you are not allowed to divulge anything that is being taken up during the executive session. At kung ito i-divulge mo to the media or in any forum, ay mananagot ka. Pwede kang makasuhan sa ethics committee up to the point na pwede ka ma-expel from the Senate. Yan po kasi ang Kapag, hindi naiintindihan ng ginawa mo. mga tao, Senator. Yung feeling talaga nila na since in-executive mo yan, baka magkalutuan dyan. Gawa ng napakalakas ng napakalakas ng mga involved na mga tao. Well, trust me, hindi po pwedeng maluto kung ako ang mag-imbestiga. Wala pong lutuan ito. Hindi po pwede talaga maluto. At anyway, since hindi natin pwedeng ilabas sa executive session yung mga details ng pinag-usapan namin sa executive session, hintayin na lang natin kung matapos itong follow-up operation nila. Pagbigyan muna natin sila. Tapusin yung kanilang trabaho. Senator, ipapatawag niyo po ba si Maricel Soriano? Yes, at nagkuha na siya, sumagot na siya nag-reply na siya sa aming invitation at nag-confirm siya na she will attend in the next hearing. Senator, nadinig ko po, 2 beses nyo sinabi, kung tama po ako ng aking pagkakaalala, naniniwala po kayo doon sa dokumento. At kung naniniwala po kayo doon sa dokumento, ibig sabihin, naniniwala kayo na talagang re-raidin si BBM at si Maricel at kung sino-sino pa nung panahon ng 2012. Tama po ba? Totoo yung papel at yung the reason why hindi natuloy, hindi na approve yung pre-ops na yan, ay malalaman natin ngayon kung may imbitahan natin si former Executive Secretary Paquito Ochoa kung anong rason, bakit niya, kung totoo ba na siya ang humadlang sa pagkandak ng operation na yan. Malalaman natin. Basta ako tanungin mo, as to the authenticity nung papel na yan, ay 100% convinced ako na totoo yung papel na yan. Kasi may For the mga following reason. For the following reasons. Number 1, yung gumawa ng papel mismo na si Jonathan Morales ay kinonfirm niya na siya talaga gumawa at pirma niya yan, yung nakapirma dyan. Pangalawa, yung mga nakasaad dyan na mga identified na mga sasakyan na gagamitin sa casing and surveillance operations na mga sasakyan ay inamin ng PDEA na ito yung mga organic na vehicles nila at yung isa pa nga ay personal na sasakyan ng team leader nila na si anong pangalan na itong team leader nila? Yung team leader ni Morales, sasakyan nila yan. So, kumpirmado. At pangatlo, yun ang mahirap na i-debunk, yung nakita ko doon talaga sa papel na merong butas, may butas na tama ng puncher na pinasok ito sa folder na may passenger. Yung mga lumang pamaraan para magawa ng magpapile ng mga dokumento, yung butasan ng puncher, ay nandoon ang marking sa pag-photocopy ng papel. So meaning, this is an old document. Klaro ito, natotoo itong dokumento. Ang question lang ngayon, kung sino ang may hawak ng papel na yan, and that will be determined in the next hearing. May nilalabas po kasi yung... Hininay ng PDEA na wala sa file nila yan,
wala sa formis nila, yung mga physical file nila, wala daw doon, hindi makita yan. At talagang hindi mo talaga makita kung ito'y dinukot, ito'y ninakaw, at pinakalat sa social media. Wala talaga yan doon. Kaya lang, Senator, ito Yes. kasi ang sagot ng iba tungkol sa PDEA na yan. Natural, i-deny nila yan kasi boss nila ang damay Tanungin ko kayo, Senator, kunwari kayo ang PNP chief ng panahon ni Pangulong Duterte at nakita nyo nasa listahan si Pangulong Duterte, aaminin nyo po ba o hindi? Kung nandyan sa papel, bakit ako magsinungaling? Maintindihan rin naman siguro ni President Duterte na trabaho lang naman ito ng tao ko na hindi siya dapat magsinungaling kasi andyan yung papel, bakit ko i-deny? At saka, the mere fact na ito'y information pa lamang coming from a confidential informant, does it mean na guilty ka kaagad? Na talagang user ka? Hindi naman siguro ganun ang takbo ng ating judicial system, di ba? Hindi naman siguro. Pero kung naging suspect ka man lang, hindi pa nga nakandak ang operation, pag nakandak ang operation, baka mag-negative pa. It doesn't mean naman talaga na guilty ka kung nasa information ka. So bakit mas magaling sa akin ang, halimbawa, si Pangulong Duterte yung nandoon, at ako ang chief PNP, ako may hawak ng papel, tapos tinanong ako ng Senate inquiry. Well, bakit ko itatago? Andito. Wala problema yan, pakita natin yan. Pero ang sabi lang sa akin talaga ng PDEA, they cannot find that document in their files. Alam nga naman rin, mag-insist ako, nandyan yan sa file ninyo, na sila naman nagkalkal ng files nila, na hindi nila makita talaga yan. Senator, pwede po bang... I take their word for that. Senator, pwede po bang dinukot yung file na yon kaya nawala? Tapos, totoo namang umaamin sila na wala kami nakita kasi kinuha nga yung file. Is that possible? Isa pang posibilidad yan. Pwedeng hindi dinukot or sige lang, mahirap ma-preempt yung ating hearing Pero- sa next hearing. Saka na. Yes, Baka makapag-prepare ng mga sagot yung PDEA dyan at saka yung ibang tatanungin natin. Excited kami, Senator Bato, doon sa part ng investigation na bakit hindi natuloy itong case build-up dito sa mga ano na ito, sa mga nandoon sa papel. Yun yung isang excited kami. And isa sa mga kino-comment ng mga netizen natin, pinupuri mo daw ito si yung PDEA chief. Na hindi magsisinungaling ito dahil mista mo yata ito. Yun ang kanilang mga sinasabi. Isa pa, bilang isang dating PNP chief at ngayon po ay senador, medyo yung ito po bang style na estimate, tsamba-tsambahan, sa tingin po ba, kasi ito po ang sinagot ni Secretary Abalos doon sa bakit dating 2 tonelada, naging ganito na lang, bumaba ng bumaba. Ang sinagot niya is estimate lang naman daw po yun. Pero nagbigay na nga sila ng malalakas na statement at doon sa statement nila, kinutya pa nila yung war on drugs ni PRD na sa kanila wala daw na danak na dugo. Ayan. Kayo, in-acknowledge nyo po yung, sinabi ni Secretary Abalos doon ano po sa tingin ninyo? Okay lang po ba yun? Tama po ba yun? Na patsa-patsa o patsamba yung sukat nila? Una, yung unang tanong mo about yung pagpuri ko kay General Lasso. Pasensya na kayo kung hindi nyo kami maintindihan. Between us PMEers, si General Lasso, Director General ng PDEA, si General Bitong, siya ang intelligence chief ng PDEA. Between us, meron kaming among PMEers that we do not lie, cheat, steal, or tolerate among us do so do. Meron kaming code. Very sagrado sa amin yung code na yan. At sila hindi pwede magsinungaling sa akin. Ako naman, hindi ako pwede magsinungaling sa kanila. Ganun po yung aming code of conduct namin sa mga PMER. So sabi ko nga, mahirapan ito si General Lasso sinungaling sa akin. Hindi ito magsisinungaling sa akin. At naniwala talaga ako na hindi nila makita yung papel na yan sa kanilang file. You know why? Bakit hindi nila makita? Bakit po? Dahil somebody is keeping it. Yung somebody na yan, na nag-keep niyan, yan yung nag-leak doon sa social media. Yan yung nagpadala doon kay Marlica. Yun yung tao na yan.
Yung nagtatago po. Yung Yung kumuha. nagtatago yan. At sa next hearing, malaman natin kung sinong nagtatago yan. Huwag na natin masyado i-discuss dito in detail. Then, Okay, sige. sa next hearing, Nako, So may excited bagong tayo dyan. aasahan sa May 7 po ito, no? May bagong aasahan. yes. Ano naman Yes, po ang maganda masasabi tayo. ninyo dito sa mga komentaryo na yes, pulis po kayo, pero dapat ngayon yung asta nyo as senator na. Wala na po yung mista-mista, etc. And kayo po ay nag-iimbestiga bilang Isang senador. Yeah. Ako, impression ko lang yung sa tao, ha? Pasensya na, humingi ako ng paunawa sa inyo. Kung hindi nyo naintindihan yung aming language sa mga PMAR, yung aming code of conduct namin, na hindi kami pwede magsinungaling. Kaya nagtiwala ako sa kanila na hindi sila magsinungaling sa akin. Dahil ako rin hindi ako sinungaling sa kanila. Pasensya na po kung meron akong ganong klaseng impression. Pero nakita nyo naman na kahit na dinay nila yung nawala sa kanila yung file na yan, naniwala ako dahil dalawa na sila nagsabi na hindi talaga makita nila sa file nila yan. Pero ako'y naniniwala na talaga yung file na yan ay totoo. Totoo yan. Totoo yung file. Sila dinay nila, sabi nila AI generated daw. Yun yung sabi nila. Pero ako, alam ko hindi yan AI generated. Totoong papel yan. Okay, Senator Bato, bago tayo magtapos, mensahe niyo po sa mga nambabash at sa mga sumusuporta sa inyo. Ano po ang mensahe niyo po? Well, sa lahat ng mga nagbaba sa akin, pasensya na kayo if I failed your expectation. If you're expecting something different from the outcome of my investigation, pasensya na po. Basta ako, I have to maintain my focus sa anong direksyon na tatahakin ko sa aking investigation. Ako lang po, kasi ako rin mananagot yan as the chairman. Yun lang po ang sa akin. I don't have to satisfy all of you. Nagkakandak ako ng investigasyon to get the truth. Hindi pa ako nagkandak ng investigasyon para liligaya kayo, para sasaya kayo. Pasensya na po. Because if I'm going to satisfy everyone, then mawawala yung objectivity ng aking Senate investigation. So, yun lang po masasabi ko siya. Pasensya lang kung hindi ko kayo napasaya. Hindi ko na I failed to measure up to your expectation. Pasensya na po dahil ako may sarili rin akong expectation as the chairman of this committee. How I will deal this matter, please leave it to me. Kung ito'y mag-fail man o mag-succeed, nasa akin na yan. Pwede nyo, you can judge me sa outcome ng investigation na ito. Pero if gusto niyo na i-satisfy ko lahat para masaya ang lahat sa gusto nilang maging outcome, sorry po. At I'm not here to satisfy you. I'm here to get to the Okay. Senator, pahabol na tanong po galing sa ating netizen. Bakit hindi daw pumasundan yung hearing kay Raul Manuel regarding sa CPP-NPA recruitment? Oh. Ano po bang update doon, sir? gagawa pa tayo ng panibagong hearing patungkol dyan dahil may mga parents na nagreklamo sa opisina natin na yung anak nila nandun na naman, na-recruit na naman. Estudyante, nandun na. Tumigas ng ulo, hindi na lang makontrol. Nandun na naman at takot sila. Baka lalabas na naman na patay na naman itong kanilang anak. So, baka may follow-up pa tayo na investigasyon patungkol dyan. Salamat. Okay, maraming salamat po, Senator Bato, at talagang hinarap nyo ng matapang yung mga batikos at tanong namin sa inyo po. Maraming salamat po, Senator Bato. Salamat sa inyong tatlo. Thank you very much.